So when we say planted, hallelujah, it means to put something firmly and strongly in a particular place. Amen? So ngayon, kapag ang isang tao, nakatanim ka na, at binunot ka doon sa lugar na kung saan itinanim ka na ni Lord, ililipat ka ngayon. Ay, dito, lipat natin dito. Kasi mas malaki, mas maganda. Kaya lipat ako dito. Okay, so nailipat ka ngayon. Doon sa magandang nilipatan mo, pagkaraan ng ilang panahon, ilang buwan, ay, ayaw ko na dito sa malaki. Walang elevator. Ang hirap umakyat. Lipat na lang ako doon sa mas madali. Oy, lumipat. At pagkaraan ng ilang mga panahon, hindi na naman niya nagustuhan yung nilipatan niya. Ay, kasi hindi ako pinapansin doon. Lipat uli ako. Lipat na naman. Okay. Pagkatapos, tumagal siya ng konti doon sa nilipatan. Pero pagkatapos ng ilang panahon, sabi niya na naman, ay, parang nagsasawa na ako dito. Parang paulit-ulit na lang yung ginagawa ko. Lipat kaya ako doon? Oy, lumipat. Lumipat man naman. Lipat na naman siya. Ay, nung pagkalipat niya, nakakita siya ng mas maganda. Uy, mas maganda. Ganda doon. Lipat na naman ako sa mas maganda. Sa tingin niyo ba, tutubo ng ganito ang halamang yon? Pakikuha yung bag ko, David. Ayan. Ang taong walang permanence, ang taong palipat-lipat, hindi alam kung anong ibig sa buhay, kailanman hindi lalago. Can you say amen? Because when something is planted, it doesn't move around. It is in a fixed location. Can you say amen? Because being planted speaks of commitment. Woo! Palakpakan nga natin si Lord. Sabihin natin, commitment. You know what? Commitment is the master key to success in life. The master key to success in life. Ang taong may commitment, yun ang magtatagumpay. Naniniwala ba kayo na ang may commitment, yun ang magtatagumpay? Amen? Do you know that God is committed to you? Woo! God is committed to His people. Jesus is committed to His ministry and His mission. And that the disciples were committed to following Christ. Can you say amen? God is committed to you. Hindi nagpabago-bago ng isip ang Diyos nung tawagin ka. Amen. Nung nagkamali ka, hindi sinabi niya, ay, hindi ko na siya tatawagin. Ay, hindi ko na siya gagamitin kasi nagkamali siya. Hindi. God is committed to you. Hallelujah! Amen! Palakpakan natin ang Diyos. At sabi mo sa kaliwat kanan mo, God is committed to you. Amen? Sabi niya nga sa Romans 8:32, He did not spare His own Son, but gave Him up for us all, that through Him, along with Him, He will freely give us all things. That's how God committed. Ganon ang commitment ng Lord sa buhay mo. Binigay niya yung kanyang bugtong na anak dahil committed siya sa'yo.